Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, alladhina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sa pinakamalapit na kahulugan, yaong mga gumugugol, gumagasta para sa landas ng Allah sa panahon ng kasaganahan at sa panahon ng kahirapan. Yaong mga nagtitimpi ng kanilang mga galit at nagpapatawad sa mga tao, at ang Allah ay nagmamahal sa mga mapaggawa ng kabutihan. Sa At-Tafsir Al-Muyassar, alladhina yunfikuna amwalahum fil yusr wal usr walladhina yamsikuna ma fi anfusihim min al-ghayz bis sabr, sila ang mga gumugugol ng kanilang mga yaman sa panahon ng kaginhawaan at sa panahon ng kahirapan, at yaong mga pinipigil ang galit na nasa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagtitiis. Wa idha qadaru afaw amman zalamahum wa hadha huwa al-ihsan alladhi yuhibbullahu ashab. At kapag sila ay mga may kakayahang gumanti, sila ay nagpapatawad sa mga nagkasala sa kanila. Ito ang ihsan, ang pinakamataas na uri ng kabutihan na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gumagawa nito. Ganon din sa Tafsir Al-Qurtubi, ang pagpipigil ng galit ay tanda ng tunay na lakas. Ang hikmah nito o wisdom, hindi kahinaan ang pagpapatawad, ito ay katangian ng matatag na tao. Maikling paliwanag mga kapatid sa Islam, nagbibigay sa yusur o di kaya tinatawag na usur, ginhawa at hirap, hindi lamang kapag may sobra, kahit pa sa panahon ng kakapusan ng bawat isa. Pinipigil ang galit, hindi padalos-dalos sa mga reaksyon. Nagpapatawad kapag may kapangyarihan, mas mataas ito kaysa sa simpleng pagtitimpi. Ihsan, ito ay paggawa ng kabutihan ng may taos-pusong pagsunod at kagandahang asal. Ang pagpigil ng galit ay lalong mahalaga sa buwan ng Ramadan dahil ito ay buwan ng paglilinis ng puso. Hindi lamang pagtitimpi sa pagkain at inumin. Mga kapatid sa Islam, bakit mas mahalaga ito sa buwan ng Ramadan? Dahil ito ay bahagi ng tunay na pag-aayuno. An Abi Hurairah radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, as-siyamu junnah, fala yarfuth wala yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni saimun. Sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, kapag ang isa sa inyo ay nag-aayuno, huwag siyang magsalita ng mahalay at huwag siyang makipagtalo, at kung may mang-insulto o makipag-away sa kanya, sabihin niya, ako ay nag-aayuno, ako ay nag-aayuno. Ibig sabihin mga kapatid sa Islam, hindi lamang tiyan ang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, bagkus kundi pati ang dila, kamay at ang damdamin. Ang galit ay nakababawas sa tinatawag na gantimpala. Ang Ramadan ay buwan ng pagdaragdag ng hasanat o kabutihan. Kapag nagalit at nakapanakit sa salita o gawa, maaaring mawala o mabawasan ng gantimpala ng pag-aayuno. Ito ay katangian ng mga minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa aya na ito sa Surah Ali Imran, binanggit ang mga nagbibigay sa panahon ng ginhawa, sa panahon ng kakapusan. Pinipigil ang tinatawag na galit, nagpapatawad sa bawat isa, at sinabi, minamahal ng Allah ang mga gumagawa ng ihsan o gumagawa ng kabutihan. Paano mapipigilan ang galit sa buwan ng Ramadan? Alalahanin na ikaw ay nag-aayuno. Manahimik kapag mainit ang sitwasyon. Magwudu o ablusyon kung kinakailangan.
humingi ng proteksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala laban kay syaitan, alalahanin ang gantimpala ng pagpapatawad at huling paalala, ang tunay na tagumpay sa buwan ng Ramadan ay hindi lamang matapos ang 30 araw, kundi lumalabas tayong mas may kontrol sa sarili at mas malinis ang puso.